So blessed evening mga kapatid in Pastor Jens back. Kasama ko ngayon ang ating mahal na asawa at ang ating pag-usapan sa gabi na to. First time na gawin namin to for vlogging. Ang pag-usapan natin ngayon kung matagal ka ng Kristiyano at di mo pa alam kung paano ka naligtas. So ang katanungan ngayon na pag-usapan natin, paano ka naligtas bilang isang Kristiyano. So yun ang pag-usapan natin sa gabi na to. Tatanungin mo ngayon yung sarili mo sa oras na to habang may sinasabi po kami, paano ka kaya naligtas? At aking mga asawa, baka may gusto sasabihin? Ayan, so napakagandang katanungan. Dahil bilang isang tao, di ba, na nilikha ng Panginoon, ang tanong dito, paano ka naligtas? Amen. Dahil yun ang pinakamahalaga na tanong na dapat masagot mo. Kaya buksan natin ang ating mga Bible. Kung meron kayong Bible sa inyong mga bahay, buksan po natin sa Efeso chapter 2, 8-9. Pakibasa nga, asawa. Sabi niya doon sa Ephesians chapter 2 or Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos na hindi mula sa inyong sarili. Sa verse 9, sige nga kung asawa. You are not saved by the things you have done, so there is nothing to boast about. So number 1, kaya ka naligtas because by grace alone. Dahil po sa grasya lamang po ng Diyos. Sabi niya po dito sa verse 8, sapagkat dahil sa kakandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. So ibig sabihin po ng grace, ipapaliwanag po ng aking mahal na asawa. Ayan, so napakalinaw po na ang salita na grace po, ibig sabihin biyaya, at ito po ay galing sa salitang charis, na ang ibig sabihin undeserved or unmerited favor of God. Ibig sabihin, ikaw bilang nilikha ng Diyos, hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala, pabor, subalit sa napakalaking pagmamahal ng Diyos tumatanggap ka. Bakit unmerited? Kasi nga, ang tao po ay nagkasala. At dahil sa kasalanan po natin, nahiwalay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya kahit anong ibigay ng Diyos sa iyong pagpapala, hindi umaabot. Bakit? Meron pong hadlang na kasalanan. Subalit napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Because who is the grace of God? It is our Lord Jesus Christ. Siya po ang pinadala ng Diyos Ama na mamagitan sa atin at sino mang sasampalataya sa Kanya. Dahil siya ang biyaya ng Diyos, ay meron pong mabibigyan ng karapatan na lumapit at magkaroon ng relasyon sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya naman kapatid, ang sabi niya rito, subalit kayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. So yun po yung number 1. Napakaganda po. Baka napakatagal na nating Kristiyano, hindi pa natin alam. Number 1, kaya ka po naligtas dahil lang po sa grasya at habag ng Diyos. Pangalawa po, bakit po tayo naligtas? Sabi niya po dito sa verse 8 pa rin, by grace alone, pangalawa po ay yung pananampalataya natin, by faith alone. So, ano ba ang ibig sabihin po ng faith? Ako naman po mag-explain about faith. Faith is all about your relationship between you and our Creator. Kaya nga mga kapatid, kung yung pananampalataya po kapatid ay sadyang wala kang pananampalataya sa ating binigay ng ating Ama na sa kay Panginoong Hesus, malabo po na naligtas ka. Dahil by faith alone, sa pananampalataya mo kapatid, maliligtas po tayo. Ano ba ang ibig sabihin po ng pananampalataya? Ang pananampalataya ko hindi nakikita, ngunit nasusukat sa gawa. Kung nananampalataya ka kapatid na si Jesus ay namatay sa cross para sa iyo, naniniwala ka na namatay siya sa cross, nabuhay siya muli. Ngayon kapatid, mamamatay ka din dapat sa inyong masasamang gawain. Or isurrender mo yung mga masasamang mong gawain para sampalatayaan mo yung mga sinabi niya po sa Bible. Anong sabi niya po? Sumunod ka sa mga iuutos ko, sumunod ka kung ano nilalaman ng Bible. But by faith mga kapatid, sinasampalatayaan mo na because of Jesus na namatay sa cross, siya po yung naghanda ng kalangitan para sa iyo. Siya po yung naghanda ng heaven para sa iyo. At yung pananampalataya mo na yan po yung magiging way mo, magiging daan mo papunta po sa kalangitan. Dahil we are not citizen in this world, we are citizen in heaven. Sabi nga po doon sa John 14, di ba? Kung babasahin ng John 14, kung babasahin the whole chapter, may hinangdang kaharian para sa iyo. Ngunit hindi ka makakarating sa kaharian na yun kung wala pong pananampalataya. So number 1, by grace alone. Pangalawa po, by
by faith alone, at yung pangatlo po, wala na pong iba, by Christ alone. So yung tatlong na yan, by grace, by faith, and by Christ alone, yan yung tatlong kaparaanan para ikaw po'y naligtas. At ano yung by Christ alone? I-explain ulit ng aking mahal na asawa. Sa napakalinaw, sa Acts chapter 4 verse 12, sabi ng Panginoon, na kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang pangalan lamang niyang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. So napakalinaw po na hindi po sinabi doon na sa relihiyon, sa mabubuti mong gawa, sa kayamanan mo, sa katalinuhan mo, sa katanyagan mo o kasikatan mo. Wala kang mababasa sa Bible na para maligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang sabi niya doon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang pangalan ng Panginoong Hesus ang pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat. Dahil ang pangako ng Diyos in John 3:16, kung sino man ang sasampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi niya na mararanasan ang buhay na may kapahamakan. Anong kapahamakan yun? Yun ang buhay na kung wala kang tamang relasyon sa Panginoong Hesus, ang buhay mo ay masasadlak sa kawalang hanggang kamatayan, at yun po ang nakakalungkot na impyerno. Subalit, sa pamagitan ng pagsampalataya mo kay Jesus Christ, because in John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Wala na pong ibang daan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? He is the bridge. He is the way para ikaw ay makarating sa kaharian ng ating Ama doon po sa Kanyang kalangitan. Amen. Maliwanag po yung sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 9. Napakaliwanag yung sabi niya. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya wala tayong maipagmamalaki. So yung ginagawa mo natin dito pala na kabutihan, ginagawa natin ng way para makapunta tayo sa langit. Wala po pala yun. Bunga lang yan sa pagsunod mo sa ating Panginoong Hesus. Kaya ka gumagawa po ng mabubuting gawa. Hindi po gumagawa ko ng mabuti para pumunta ko sa langit. Arisin mo sa utak mo yan. Dahil ang paggawa po ng mabuti, yan po yung bunga sa pagsunod mo sa ating Panginoong Hesus. So nawa po may natutunan tayong aral. Basahin niyo po yung Revelation chapter 21. Mababasa po natin doon. We are not citizens in this world. We are citizen in heaven. Kaya nga po sa gabi na to, malugod ang aming mga puso na nagturo po by grace alone, by faith alone, by Christ alone. Yan po yung sagot ng pananampalataya mo. Paano ka po naligtas? So God be the glory, and I'm Pastor Jen, Pastor Maribel, and see you next vlog. God bless all. God bless po.